Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5. Title, Walang isinusulat kahit ano. Hindi napigilang maglabas ng hinaing si Senator Rodante Marcoleta sa media dahil hindi umano pinapublish ang kanyang mga sagot sa tuwing tinatanong siya. Ito ang sagot sa interview. Sa totoo lang, ilang beses nyo na akong tinanong. Nagpaliwanag ako ng mabuti, pero pag binasa mo na sa mga dyaryo, wala. Sabi niya, lahat naman ng sinasabi ko, hindi nyo naman pinapublish Sabi, so palpal ang mainstream media. Sa pahayag ng mga Brave 18 noong June 16 ba yon? Pinangalanan nila ang mga ibang media na nakatanggap ng hindi naman maleta kundi paper bag na pera. Sino ba yon? Ramon Tulfo, Arnold Clavio, at merong isang handler, yung mali-malitang ako, hindi na ako nanonood yung mga balita sa TV, yung Big Three, hindi na ako nanonood yan. As in, wala na. Wala na akong tiwala sa mga pagbabalita ng Big Three. Yung mga newspaper, depende. Ano lang, ang pinipick up ko lang yung mga kaganapan. Kailan kung yung mga articles nila hindi ko na masyadong binabasa. O kaya kung binabasa ko man, nagbibigay ako ng sarili kong opinion para mabalanse. Ang pinagkakatiwalaan ko ngayon na media, no? I don't know kung considered ba silang mainstream. Yung Net25 TV ito, ano? Wala namang newspaper ang Net25. Ano pa? SMNI, of course. TV rin. Bilyonaryo News Channel. Kasama niya ang Politiko. Kasama niya ang Abante. Sino pa ba? Wala na eh. Yung tatlo lang na yan ang sinusubaybayan ko na media ngayon sa mainstream media. I think kasama sila sa mainstream media. So, nakakalungkot. Kasi ang media sana, tinatawag na fourth state. Ano yung fourth state? Kasi may tatlo tayong branches of government. Kailangan mo ng media, fourth state, to balance everything. Kasi kung nagkakakutsaban na itong tatlo, hindi magandang ginagawa ang mag-check and balance ang media. Ako, experience ko yan na malaking maitutulong ang media sa pag-unlad ng ating bansa. Naging spokesman ako sa Mindanao ng matagal-tagal na panahon. Nang dahil sa media, no, nung una kasi pumasok ako, maraming mga abusador na sundalo. So pag na-pick up ng media yan, bubulgar na nila yung mga abuso. So, pag binubulgar na yan, nasisira ang imahe ng Philippine Army. At to me, nakatulong ng malaki sa amin sa Army para ayusin ang hanay ng Army. Kasi ayaw naming batikusin ng media. Kaya, nung spokesman ako sa 4th Infantry Division, maalala ko, may tumawag sa akin na medyo nakuha ko na ang loob ng mga mainstream media sa aming area. I think tumawag yung RMN, Radio Mindanao Network. Meron silang sikat na anchorman, si Mr. Saldi Ocon. Ang dami niyang followers here. So, tinawagan niya ako. Colonel pa ako noon. Colonel, ito, reklamo, sundalo, ganito. Nagpaputok sa isang lugar sa indiscriminate firing, natakot ang mga sibilyan. Sabi ko, pare, kasi pare nang tawagan namin pare,
Huwag kang mag-alala, aksyonan ko kagad yan. So, nung nireport ko, nako, mahina ang galaw. Kung sinong mag-imbestiga, nag-volunteer na ako. Pwede ba ako na lang ang mag-imbestiga, although hindi ko na yung trabaho. Kasi puputaktihin tayo sa media pag wala tayong action dito. Kasi klaro yung sundalo, nagpaputok nalasing, nagpaputok. Pumayag naman sila. Ako nang nag-investigate. After 2 days lang ata, tapos na ko na yung investigation. No? Pinadalahan ko na yung si Saldi Oco ng draft ng pare. Ito yung recommendation ko. Kaya lang, aaprobahan pa yan ng division commander. Ang division commander ata namin, si General Simato. So, tuwan-tuwa si Saldi Ocon. Sabi niya, ito na. Inaksyonan ni Colonel Macanas yung reklamo, indiscriminate firing ng lasing na sundalo sa lugar na dyan. Sa Misamis Oriental, I think, Salay ata. Hintayin na lang natin ang approval ni General Simato. Hindi nagtagal. After 1 week, approve. Discharge yung sundalo. Ganon. Na-discharge. So, nang dahil sa batikos ng media, unti-unti, ang mga sundalo ayaw nang mag-abuso. Kasi, once na nag-abuso sila, ilalabas ng media, iimbestigahan ng headquarters, madi-discharge sila. Yan ang tulong ng media. Kaya fourth state, ang laking tulong sana ng media. Kaya lang sa ating bansa ngayon, wala na. Yung big three na dapat sanang mag-check and balance, wala na. Nakakalungkot. Mabuti na lang ngayon, may social media. Yan ang hindi nila kayang kontrolahin. Kaya, meron akong pamangkin. I think nasa Bataan ata sila. Uncle, kinukumusta ka nitong aming kaibigan? Bakit? Palaging nanonood sa iyo, Uncle. Ayaw niya nang manood sa mainstream media dahil bias daw sila. Vlogger na lang ang kanyang pinapanood at ikaw ang pinapanood niya. So, ganon. Sige, Senator Marcoleta, labas ka ng sama ng loob sa mga mainstream media na yan. Interview ng interview, hindi naman nila pinapublish ang inyong mga paliwanag. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna po ni ang natagan og yero. Salamat kayo sa kuan sin nga gipangatag sa tanan po. Salamat sa Ginoo. Karon kaya pa mo kabalay kay nagluom ra ko sa akong kuan ug angan. Kaya tayo ko karon makabalay sa gihatag nga sin. Karon nagpatindog ni siya og bagong balay. Muna ni siya ang natagaan ng Mogero. Pasalamat tayo karon sa kuan nagtabang ng yero kay kung wala ng yero di ko makabalay. O usa pa pasalamat sa kuan ning video karon sa mga viewer namo dia karon. Ta suportahan ninyo. Makasalapi sila ni. So, human na gyud og atok. Nindot na gyud nga tan-awon. Salamat kayo kay nakabalay na ako karon. Salamat po sa video.
Salamat sa video og salamat sa nag-sponsor aning Yero. Salamat.